ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng mga kamalian natin sa nakaraan ay minsan na nating hiniling na maitama sa kasalukuyan. Pero hindi ganon ang realidad dahil walang replay button sa tunay na buhay. Ikaw kabarangay, meron ka bang maling nagawa na gusto mong maitama? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay may panghihinayang sa buhay. Oportunidad man ito, bagay o tao. Madalas ay naiisip natin na kung maibabalik pa ang nakaraan ay gagawin natin ang lahat upang hindi na mawala sa atin ang mga pinanghihinayangan natin. At yun ang eksaktong naramdaman ko kaya napasulat ako sa inyong programang Barangay Love Stories. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang August, 31 years old at kababalik ko lang dito sa Canada netong taong 2024 upang magtrabaho. Hindi na dapat ako mag-abroad ulit pero desidido akong mabigyan ng magandang kinabukasan ang nag-iisa naming anak na si Fatima. Medyo huli ko nang na-realize na kailangan ko palang magdoble sikap lalo na nung naging tatay na ako. Palibhas ay masyado akong kampante at bulakbol noong araw. Mabarkada kasi ako at malimit namin yung pinag-aawayan ng kinakasama ko. Hindi niyo ako masisisi. Nagulat kasi ako sa responsibilidad ng pagiging isang ama. At aminado kong hindi ko pa na-enjoy ang pagkabinata ko. Kaya naman naging easy-go-lucky ako sa relasyon namin ni Fatima. Yun! Galing! Panalo na naman kami. Grabe. Buti pumusta ako ng malaki. August! Hindi mo ba naririnig yung anak natin? Kanina pa umiiyak ko. Tana anak. Halika, buhatin ka muna ni Mama ha. Ano ba naman yan, Fatima? Nagugulat ka naman. Oo. Sa boses ko nagulat ka pero hindi mo malang narinig ang iyak ng anak natin? Ayos ka rin ha? Kanina naman hindi umiiyak si baby. Kanina hindi umiiyak si baby. Ang sabihin mo kahit nakabaging tong anak natin sa kaiiyak, wala kang pakialam kasi nakatutok ka lang dyan sa cellphone mo. Grabe ka naman magsalita. Totoo naman ah. Bakit? Nasasaktan ka? Sino ba naman di masasaktan dun? Day off ko naman. Karapatan kong gawin ang gusto kong gawin kasi pahinga ako sa trabaho ngayong araw. Wow! Buti ka pa may karapatang magpahinga. Kumusta naman ako? Isusumbat mo na naman sa akin pag-aalaga mo sa anak natin? Malamang! Yan tayo Kung makapagsalita ka, akala mo di natin anak yung inaalagaan mo. Hindi ako magkakaganito kung tinutulungan mo sana ako. Kaso hindi Akala mo kung sino kang senyorito? Baka nakakalimutan mo ha? 2 buwan pa lang tong anak natin, August. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Tsaka tinutulungan naman kita sa abot na makakaya ko Talaga ba? Hindi mo nga maalagaan ang anak natin ng ilang oras para makatulog man lang ako Puyat na puyat kaya ako. Tapos ikaw, palagi na lang ang sarap ng tulog mo sa gabi. Siyempre, pumapasok ako sa araw. Anong gusto mo? Pareho tayong puyat? Ang sa akin lang naman, iparamdam mo naman sa akin na mahalaga ako sa'yo. Simula kasi nung mga anak ako, parang kung sino na lang ang trato mo sa akin. Parang katulong mo na lang at tagapag-alaga ng anak mo. Masyado ka namang OA. Hindi naman kita tinatrato ng ganyan Hirap sa'yo, kinakawawa mo lagi sarili mo Kawawa naman talaga ako Diba? Hindi ba halata? Tingnan mo nga yung itsura ko. Hindi ko na magawang magsuklay o maligo man lang kasi nakatutok ako sa anak natin. Pahinga ko na sana yung araw na nandito ka, pero hindi ka rin maasahan. Kung minsan mas ikaw pang inaalagaan kaysa sa baby natin
Hindi ko nakasalanan kung di ka makapagsuklay o makaligo. Diskartehan mo yan, malaki ka na. Puwisit ka talaga! Oh, tingnan mo. Tanak, Pati anak natin naiingayan na sa bunganga mo. Anak, hindi ako magbubunganga ng ganito kung may kusa ka lang. Ang kaso, para kang laruan na disusi eh. Nung nakaraan, kinumpara mo ako sa pakong dipukpok. Ngayon naman sa laroang disusi. Totoo naman eh. Bakit? Nasaktan ka ba, ha? Malamang. Akala mo sa aming mga lalaki, walang feelings? Sa'yo, oo. Kasi mukha kang nagmamanhid-manhidan. Kayamot ka naman eh. Alam mo, kung sisirain mo lang araw ko, mabuti pa. Punta na lang ako sa mga tropa ko. Sandali lang. Sino may sabi sa'yo na aalis ka? Dito ka lang. At sinong may sabi sa'yo na mapipigilan mo ako? Isusumbong kita sa nanay mo pag umalis ka. Kaya kung ayaw mong masermonan, dito ka lang sa bahay natin. Pambihira naman. Ginamit mo pa si nanay. Talaga! O ayan, buhatin mo ang anak natin. Teka, anong gagawin ko rito? Alagaan mo, padedehin mo, o di kaya naman patulugin mo. At saan ka pupunta? Saan pa ba? Eh di sa banyo. Maliligo kasi nanlilimahid nga ako. Sabi mo, diskartehan ko paliligo ko, di ba? O yan, bantayan mo ang anak mo. Diyan ka na. Naman eh! Bilisan mo lang ha! Tahan na baby. Nandito na si Papa, huwag ka na umiyak. Papa Dudut, 25 years old ako noong nabuntis ko si Fatima at nung nalaman yun ni nanay ay hindi siya agad natuwa dahil nga sa aming 5 magkakapatid na lalaki ay ako lamang yung mahinang dumiskarte at tatamad-tamad. Kaya naman nag-alala ng husto ang nanay ko kung paano ko bubuhayin ang magiging anak ko. Wala naman akong trabaho noong nabuntis ko ang kinakasama ko. Buti na lang talaga at naawa sa akin yung isa kong tropa kaya pinasok ako bilang waiter sa parisan niya. Kaya sinabi ko sa nanay ko na pangangatawanan ko ang mag-ina ko. Pero dahil wala pa kaming sapat na ipon na pangbukod ay inuwi ko muna sa bahay si Fatima. Maayos po ang naging pagtanggap at pakikitungo ng nanay ko kay Fatima. Bagay na ikinatuwa at ipinagpasalamat niya. Palibhasa ay matagal na talagang gustong magkaanak ng babae ng mga magulang ko. Pero namatay na lamang ang tatay ko ay hindi yon natupad. Kaya nga itinuring ni nanay na parang tunay na anak si Fatima lalo na at ito lang yung manugang niya na tumira sa bahay namin. Kaya lang ay meron din palang disadvantage yun dahil kapag nag-aaway kami ni Fatima, siya ang laging kinakampihan ng nanay Ofelia ko, Papa Dudut. August? Ano na naman yung nakarating sa akin na nag-away na naman kayo ni Fatima? At talagang tinutuon niya yung sumbong niya sa'yo? Hindi siya nagsumbong. Nakita ko lang siya na umiiyak habang hinihele yung anak nyo, kaya nag-alala ko. Ayun, tinanong ko. Nung una ayaw pa ngang sabihin pero pinilit ko, kaya napakwento na lang din yung kinakasama mo. Huhulaan ko po, sa kwento niya, siya na naman ang tama tapos ako yung mali. O naniniwala naman ako kay Fatima. Kasi nakikita ko ang mga pagkukulang mo sa pamilya mo. Pati ba naman kayo, Nay? Anong pati ako? Sakit niyo magsalita kasi. Nasasaktan ka kasi totoo yung sinabi ko. Malay niyo naman nagdadrama lang yung si Fatima. Dito kasing nakaraan, lagi siyang malungkot. Tapos tingin niya pa sa sarili niya, kinakawawa ko. Kaya nga naiinis ako sa kanya eh. Kasi di naman ganun trato ko, pero yun iniisip niya. Intindihin mo na lang ang kinakasama mo. Baka mamaya dumaan sa ano nga yun? Postpartum depression yang si Fatima. Mahirap yon para sa aming mga babae na nagluwal ng sanggol. Kayo talaga? Kung ano-ano yung nababasa niyo sa internet. Anong postpartum depression? Di naman yung totoo. Dami niyong alam. Anong hindi totoo? Eksperto na ang may sabi. Saka kung makapagsalita ka? Palibhasa, hindi ikaw ang nanganak. Bakit naman kami magkakaanak? Lalaki kami, di ba? Wala kaming matres. Opa! Napakabastos mo namang bata ka. Hindi na po ako bata. Kaka-26 ko lang po, di ba? Alam mo naman pala na hindi ka na bata pero parang bata ka pa rin kung mag-isip at umasta. Baka nakakalimutan mo. May sarili ka na ring anak, August. Hindi ko po nakakalimutan yon pero... Pero ano? Nakakapagod din palang maging magulang. 2 buwan pa lang ang anak ninyo ni Fatima.
Mahaba-haba pa ang panahon na gugugulin nyo sa pagpapalaki ng anak nyo. Tapos napapagod ka na agad? Hindi ko naman po kasi alam na ganito kahirap maging tatay. Doon pa lang sa kailangan ko magtrabaho para may panggatas at diaper yung anak ko. O sinong gusto mong magtrabaho? Ako? Matanda na ako para magbanat ng buto. Hindi ko naman po sinabi na kayo yung magtrabaho. Ang hirap kasi sa inyong kabataan. Gagawa-gawa kayo ng bata. Pero takot kayo sa responsibilidad. Ang bilis nyo pang mapagod, lalo ka na. Sorry na po. Huwag na kayong magalit sa akin. Paano hindi magagalit sa'yo? Katwiran mo, bulok. Tapos panaysisi ka pa sa kinakasama mo. Maanong tulungan mo na lang siya pag nandito ka sa bahay? Hindi naman po kasi nakakatuwang tulungan si Fatima. Wala na siyang ginawa kundi magreklamo. Katulad nung pag naglalaba kami. Sabi niya di naman daw maayos pagbabanlaw ko. Kaya bumubula pa yung sinampay namin. Kahit ako siguro si Fatima, magre-reklamo sa klase ng paglalaba mo. Hindi nga po kasi ako marunong. Kasalanan niyo rin naman po kasi di niyo ako tinuruan nung araw. At ako pang sinisi mo? Sa inyong magkakapatid, ikaw yung napakasutel, napakatamad at mareklamo pag inuutusan. Akala mo yata habang buhay akong nasa tabi mo, kaya kahit ganyan ang edad mo wala ka pa ring alam sa mundo. Sobra naman po kayo magsalita. Ginagawa ko naman makakaya ko. Pwes, pagbutihan mo pa. Huwag mo sasabihin na pagod ka na kasi pag magulang ka na, wala ka ng karapatang mapagod. Sana kasi bago ka nag-anak, pinag-isipan mo muna yung bagay na yan. Tapos ako pang sisisihin mo? Kesyo hindi kita tinuruan ng ganito, ganyan? Ikaw ang hindi willing matuto? Oo na po. Sorry na nga po. Huwag kang panay sorry. Magsikap ka para sa anak at pamilya mo. Tanda-tanda mo na Papa Dudut, pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa sarili naming pamamahay. At kahit na nanay ko ay hindi rin ako kinakampihan kaya nga habang tumatagal ay napuno na lamang ako. Inisip ko na napaka-unfair nila sa akin dahil pinagtutulungan nila ako. Namahal lang nila ako sa tuwing may naibibigay ako sa pamilya namin. Pero dahil madalang lang naman yon ay madalas silang magalit sa akin. Kaya naman imbes na matuto at magpursige ako sa trabaho ay mas lalo akong tinamad. Hindi nagtagal ay lumayo na ng tuluyan ang loob ko sa mag-ina ko at pati na rin kay nanay. Mas matimbang na sa akin ang mga tropa ko dahil sila ang nalalapitan ko para makinig ng mga hinaing ko sa buhay. Lalo na kung tungkol yon sa kinakasama ko. Nawala na rin ako ng amor sa anak namin at kapag nasa bahay ako ay mas gusto ko na lamang matulog kesa alagaan siya. Bakit ko gagawin yon? Trabaho yon ni Fatima bilang babae. Dahil sa ugali kong yon ay lagi na lang nagagalit sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Pero wala akong pakialam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa aming magkakapatid, ako lang ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Choice ko naman yon kasi nahirapan ako sa college. Nakatungtong naman ako pero isang semestre lamang ay nag-back out na ako. Buti na lamang at graduate na lahat ng mga kuya ko noong namatay ang tatay kaya wala nang masyadong iniisip si nanay. Dalawa pa sa mga kapatid ko ang nakatira na rin sa ibang bansa. Yung panganay ay sa Canada at yung pangatlo ay sa Korea. At silang sumusuporta sa amin ng nanay ko bago ko nabuntis si Fatima. Kaya nga nasabi ko na nagulat talaga ako sa responsibilidad ng pagiging magulang dahil sa edad ko noon ay wala pang direksyon ng buhay ko. At ayos lang kung magtrabaho ako o hindi kasi may kinakain naman kami ng nanay ko. Kaya lang noong nagkaanak na ako ay nagbago na nga ang lahat. At hindi ko alam kung kakayanin ko ba dahil nga nami-miss ko na yung dati kong buhay na binata at walang iniisip na responsibilidad, Papa Dudut. Ay, grabe. Daming customer kanina sa paresan. Ayun, di ako maganda ugaga sa kakaserve sa mga tao. Mabuti pa makaupo nga muna. August, nabili mo ba yung gamot ng anak natin para sa sinat niya?
Ha? Ay nako, hindi. Ano ka ba naman? Ubus na yung gamot ni baby. Huling inom na yung kanina. Bakit? May sinabi ka ba sa akin? Oo, kaninang umaga. Kaninang umaga pa pala. Malamang makakalimutan ko yon kasi nga dami kong ginawa. Pero nag-text ako sa'yo eh. Huwag mo sabihin na hindi mo nabasa. Nakita ko status mo sa Facebook kaninang 3:00. Sobra ka naman. Ako pa talaga ikaw tong parang wala sa hulog. Alam mo may sakit yung anak natin eh. Bukas ka na lang bumili. Masyado ka namang ano. O sige, akin ang pambili. Anong pambili? Wala akong pambili. Bakit wala? Sahod mo ngayon, di ba? Oo, kaya lang Kaya lang ano? konti lang yung sinahod ko kasi may ilang araw din akong di nakapasok nung sumakit ngipin ko, di ba? O tapos? Ayun, sakto lang pambayad sa kinuha kong hulugang cellphone. Ano ka mo? Kaya wala na akong pera. At inuna mo pa talagang bayaran yung pesting cellphone na yan? Alam mo naman na tuwing sahod ko yun hinuhulugan, di ba? Tsaka pumayag ka naman na kumuha ko matapos mong basagin yung screen ng phone ko. Oo nga, pero hindi ibig sabihin uunahin mo yan kaysa sa pambili ng gamot ng anak mo. O paano na ngayon? Wala kang maibigay sa akin na pera. Saan ako kukuha ng pambili ng gamot ng anak natin? Kay nanay na lang muna siguro. Hindi ka ba nahihiya sa nanay mo? Ang tanda-tanda mo na asa ka pa rin sa kanya? Kesa naman di mo mabili ng gamot ang anak natin, sige nga. Tsaka babayaran ko naman pag sumahod ako sa susunod eh. Kung makapagsalita ka para kampante ka lang na may nanay kang mauutangan kaya hindi mo na kami inisip ng anak mo ah. Ano na naman bang drama yan, Fatima? May binayaran nga ako, di ba? Hirap bang intindihin yon? Oo, kasi ikaw ang padre de pamilya sa atin. Dapat alam mo i-prioritize ang pangangailangan ng pamilya. Tsaka hindi lang naman ito yung unang beses na nagipit tayo ah. Dahil sa kulang o hindi kaya mababa yung sweldo mo. Buti na lang talaga nandyan yung nanay mo pero mahiya ka naman sa kanya. Bakit ako mahihiya nanay ko yun? Tsaka asa rin naman siya sa mga kuya ko na nasa ibang bansa. Eh di mahiya ka sa mga kuya mo? Ay, ewan ko sa'yo. Ang nega mo naman. Hindi ako nega. Sinasabi ko lang sa'yo yung totoo. Matanong nga kita, kontento ka na ba sa trabaho mo dyan sa paresan ng tropa mo? Oh, trabaho ko na naman na pagdiskitahan mo. Tanong ko ang sagutin mo. Kasi hindi kayang bumuhay ng pamilya yung sinusweldo mo doon. Kaya naman. Kaya mo mukha mo. Wala ka nga may abot sa akin ngayong pambili ng gamot ng anak mo eh. Paulit-ulit naman tayo eh. Hayaan mo. Sa susunod, meron na akong iaabot. Parang nagsisisi na ako na nagpabuntis ako sa katulad mo na mahilang dumiskarte at kontento na lang sa puro hingi sa nanay niya. Kakainis ka! Papadudot nagkakilala kami ni Fatima sa isang dating app. Tagal ko na rin kasi noong walang jowa kaya nainggit na ako sa mga tropa ko na in a relationship. Lagi kasi akong out of place pag nagsasama-sama silang may mga jowa kaya sabi ko sa sarili ko gusto ko na rin pumasok sa isang relasyon. Jowa lang talaga, wala pa sa isip ko ang magkaroon ng anak kaso'y nadisgrasya noong nagkainuman kami na magtotropa bilang selebrasyon ng pagkakaroon ko ng jowa. Pareho kaming nalasing ni Fatima at ayon, bumingo na kaagad. Dahil nga sa lumalalang away namin ni Fatima tungkol sa pera, unti-unti na rin nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Saka malaki na rin ang pinagbago niya simula ng mga anak na siya. Madalas na niyang napapabayaan ang kanyang sarili kaya hindi na siya ganon kaakit-akit sa aking paningin. Kaya siguro ako nahulog sa katrabaho kong babae na di hamak na mas maganda kay Fatima. Kaso'y matalas ang pakiramdam ng kinakasama ko dahil nalaman niya ang kalokohan ko. At syempre sinumbong niya ako kaagad sa nanay ko, Papa Dudut. Nay! Muntik naman po akong tamaan ng kaserola. Sana nga tinamaan ka na kasi kulang pa yan kung tutuusin. Bakit po ba? Ano po kasalanan ko? Nakuha mo pa talagang magtanong? Halika rito. Papaluin kita ng panandok. Lintik kang bata ka? Wag po, Nay. Masakit po yan. Wala akong pakialam. Sana naisip mo yan bago ka nagloko. Ano po magloko? Hindi ko po kayo maintindihan. Aray ko, Nay!
Kunwari ka pa? Alam ko na lahat kasi sinabi sa akin ni Fatima. Ano na naman po bang sinumbong sa inyo ng babaeng yun? Di ano pa nga ba? Yung tungkol lang naman sa pambababae mong damuho ka. At naniwala naman kayo sa kanya, ako tong anak nyo? Bakit hindi ako maniniwala kay Fatima? Hindi naman sinungaling yung kinakasama mo. Nay naman eh. Kung ganun, totoo nga. Sabihin mo, totoo ngang nang babae ka? Nay, please po. Sagutin mo ang tanong ko, tatamaan ka ulit nitong panandok na hawak ko. Opo. Nang babae nga po ako. Ang kapal ng mukha mong bata. Hindi na nga po ako bata. Huwag niyo na po akong ituring na bata. Tama na po, nakakasakit na kayo. Dapat lang nasaktan kita para magtanda ka. Puro ka sabi na hindi ka na bata. Pero tingnan mo nga yung ginawa mo sa kinakasama mo. May anak na kayo ni Fatima. Pero bakit nakuha mo pang tumingin sa iba? Kasi nakakasawa na po yung ugali ni Fatima. Nakakaaburido na. Parang hindi na siya yung babaeng minahal ko. Parang nag-iba na siya. Kaya ka ng babae kasi nag-iiba na si Fatima? Baka naman imahinasyon mo lang yon. Kasi sa nakikita ko, siya pa rin naman yung kinakasama mo. Yung nanay ng anak mo. Oo, may nagbago sa kanya. Lalo na sa pisikal niyang itsura. Nakwento niya sa akin na hindi ka na raw nagagandahan sa kanya dahil hindi na siya madalas nakapag-aayos o kahit suklay man lang. Pero naisip mo man lang ba kung bakit? May anak siyang inaalagaan. Naisip ko naman po yun. Pero yung ibang nanay nga, bakit nagagawa pa rin mag-ayos ng sarili nila? Malamang hindi sila nangungunsimi sa mga asawa nila. Hindi tulad mo. Mahina na nga dumiskarte. Nakuha pang mambabae. Ay! Saan ba ako nagkulang sa pagpapalaki sa'yo, anak? Bakit kasi ganyan ang ugali mo? Bakit hindi ka nalang nagmana sa mga kuya mo na matitino at responsable sa mga pamilya nila? Yan na naman kayo. Kinukumpara nyo na naman ako kay na kuya. Kanino kita ikukumpara? Sa mga kapitbahay? Siyempre hindi po. Nagtataka lang ako kasi pare-pareho naman kayo ng gatas na ininom. Isa rin yung tubig na pinanligo ninyo. Ay, walang labis, walang kulang. Pero bakit parang sa'yo sumablay, anak? Ewan ko po. Basta yun yung nararamdaman ko. Ayoko na kay Fatima kaya nagawa kong tumingin sa iba. Ganun na lang yon? Hahayaan mo na lang masira ang pamilya nyo dahil lang sa ayaw mo na? Kesa naman po pilitin pa natin. Wala rin naman patutunguhan. Ay! Napakasinto-sinto mo talaga kahit kailan! Papadudot na galit ako ng husto kay Fatima dahil sa pagsusumbong niya sa nanay ko. Ewan ko pero pakiramdam ko ako yung aping-api sa amin dahil pinagtulungan nila ako ni nanay. Kaya nga ininsulto ko lalo ang kinakasama ko at mas pinamukha ko sa kanya kung bakit ko nagawang tumingin sa iba. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na akong umalis sa bahay namin para makisama sa babae ko dahil mas ramdam ko sa kanya ang concern at pag-aalaga sa akin. Alam ko na marami sa inyo ang madidismaya at sasabihin na baka karmahin ako. Kaya nga pagkalipas ng 3 buwan ay nangyari ngayon nang manlalaki naman ang babaeng pinalit ko kay Fatima at hindi nagtagal ay iniwan na rin niya ako. Noong naging mag-isa ako ay nakaranas ako ng depresyon kaya kinapalang ko ang mukha kong umuwi sa pamilya ko. Kaso hindi ko naabutan sa bahay namin ang mag-ina ko dahil sinabi ni nanay na umalis na raw si Fatima Papadudot at umuwi sa kapatid niya para doon na manirahan kasama ang anak naming 2. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot doon ko po na-realize na sobrang lungkot pala na mag-isa sa bahay namin habang wala ang mag-ina ko. Kaya nga noong sinermonan ako ni nanay ay pikit mata kong tinanggap lahat ng mga sinabi niya. Tama naman kasi siya dahil naging pabaya akong padre di pamilya at malaki talaga ang pagkukulang ko kay Fatima at sa anak namin. Doon ako nag-isip-isip na sana'y hindi ko pinagpalit ang pamilyang meron ako. Nang makapag-ipon na ako ng lakas ng loob ay ginawa ko na ang sa tingin ko ay nararapat na tamang gawin. At yun nga ay ang panunuyo kay Fatima na bumalik sa bahay namin at sa buhay ko. Kasama ang nanay ko ay pinuntahan namin sila sa tinutuluyan nila para humingi ng paumanhin.
Umaasa ako, Papa Dudut, na patatawaran ako ni Fatima kasi alam ko sa sarili kong mahal niya pa ako. At ako pa rin ang tatay ng anak namin, Papa Dudut. Ano bang ginagawa mo dito? Pumunta ako rito para sunduin kayo ng anak natin. At bakit naman kami sasama sa'yo? Kasi pamilya tayo. Noon yon, bago mo mas pinili yung babae mo. Alam ko na malaki naging kasalanan ko sa'yo. Kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng kapatawaran. Aaminin ko, naging padalos-dalos ako noong mga panahong yun. Nakalimutan ko kayo ng anak natin nang ipagpalit ko kayo sa iba. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng nagawa ko sa'yo at sa anak natin. At sa palagay mo, dahil lang sa humingi ka ng tawad, tapos na ang lahat ng mga kasalanan mo? Diyan ka nagkakamali, August. Dahil nagising na ako sa katotohanan. Ako rin naman. Kaya nga na-realize ko na mas mahalaga kayo sa akin ng anak natin. O buti naman na-realize mo yan. Pero sorry ka na lang kasi huli na para sa bagay na yan. Anong ibig mong sabihin? Kasi pagod na akong makisama sa'yo. Pagod na akong umasa na mabibigyan mo kami ng maayos na buhay ng anak natin. Pagod na akong magmakaawa sa atensyon at pagod na ako sa pagmamahal mo. Pagod na akong mahalin ka. Please, wag mo naman gawin sa akin to. Ang alin? Huwag ako mapagod sa'yo? Oo, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon kasi nagsisisi na ako. Hindi ka ba nakikinig? Pagod na nga ako, di ba? Ibig sabihin, pati pagbibigay ng pagkakataon sa'yo, kinapagurang ko na rin. Pagod na akong umasa na magbabago ka pa kaya bahala ka na sa buhay mo. Fatima naman, wag mong gawin sa akin to. Alalahanin mo may anak tayo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero hanggat wala kang napapatunayan, wala ka rin karapatang matawag na tatay ng anak ko. Pangako, magsisikap ako. Maghahanap ako ng ibang trabaho para tumaas yung sahod ko para makabukod na tayo at mabigay ko rin yung pangangailangan nyo. Gawin mo muna bago ako maniwala sa'yo. At kung magawa mo man, huwag ka pa rin umasa na magkakabalikan tayo. Hindi ko naman ipagkakait sa'yo yung anak natin eh. Pero ayoko na makisama sa'yo kahit kailan. Ayoko na ulit maranasan yung mangungunsumi ako sa'yo. Yung mapraning sa'yo dahil sa pagiging sinungaling mo. Regalo ko na lang talaga sa sarili ko na bitawan yung relasyon natin kasi alam ko wala na akong mapapala sa katulad mo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Lahat naman ng tao nagkakamali. Walang pinapanganak na perpekto. Kaya nga magsikap ka na lang na magbago para maging mabuting tatay sa anak natin. Kasi hanggang doon na lang yung magiging papel mo sa buhay namin. Ang mabuti pa, umalis ka na. Ayoko na makita ka pa. Fatima naman, wag mo naman gawin sa akin to. Sorry pero ayaw na nga kasi talaga kitang makita. Hindi pa ako handang makita ulit ang manlolokong katulad mo kaya umalis ka na! Please, pag-usapan natin to. Huwag mo ako ipagtabuyan. Gusto mo ba lumuhod ako? Hindi mo na kailangan gawin yan! Umalis ka na lang! Sige na, umalis ka na! Huwag ka na muna magpapakita sa akin! Fatima! Buksan mo tong pinto! Mag-usap tayo! Fatima! Mag-usap tayo! Patawarin mo ako! Hindi ko sinasadya! Fatima! Papa Dudut, napahiya talaga ako ng husto ng pagsarhan ako ni Fatima ng pinto. At ang sakit lang sa loob ng mga sinabi niya sa akin. Gusto kong magalit sa kanya pero hindi ko magawa dahil kasalanan ko naman ang lahat. Iyak ako ng iyak habang inaalo ni nanay. Buti na lamang at kasama ko siya dahil parang nawala ng lakas ang mga tuhod ko dahil sa mga nangyari. Ramdam ko ang pag-aalala niya at nananaig pa rin sa kanyang pagiging magulang kahit na galit siya sa akin. Patuloy kong sinuyo si Fatima dahil nandun pa rin ang pag-asa ko na mapapatawad niya ako. Sinubukan ko pa nga siyang ligawan ulit pero mariin niyang sinabi na ayaw na niya talaga makipagbalikan sa akin. Doon ko napag-isip-isip na baka kaya niya ayaw sa akin ay dahil hindi ko pa
Napapatunayan sa kanya ang lahat ng mga sinabi ko. Kumbagay wala pa akong maipagmamalaki o resibo para sa kanya. At sa anak namin kaya nga doon ako nagpatulong sa kuya ko na nasa Canada na kunin ako dahil gusto kong magtrabaho doon. Bago ko umalis ay sinabi ko kay Fatima na babalik ako para pakasalan siya. Bagaman sinabi niya na wala na akong aasahan sa kanya ay hindi ko yon pinakinggan at pinaniwalaan. Tinuloy ko ang pag-abroad ko habang nagsusustento sa anak namin. Hindi naman pinagkait ni Fatima ang anak ko kaya naman masayang masaya ko. Pagkalipas nga ng 3 taon ay umuwi ako sa Pilipinas para tuparin ang pangako ko sa dati kong kinakasama. Plano ko na sanang mag-propose ng kasal sa kanya kaya lang ay nalaman ko na ikakasal na pala siya sa iba. Naku, ang bongga naman itong invitation na to. Good morning po, Nay. Ay, good morning din anak. Ano po yung hawak nyo? Ito ba? Invitation sa kasal ni Fatima. Po? Ay, ba't nagulat ka pa? Eh, alam mo namang ikakasal na yung dati mong kinakasama. Alam ko nga, pero nagulat lang ako kasi inimbita niya kayo. Bakit naman hindi? Eh, parang anak ko na yung si Fatima. At nanay na ang turing niya sa akin. Saka kinuha niya akong ninang sa kasal niya. Kaya imbitado talaga ako. At pumayag naman po kayo. Oo naman. Bakit hindi? Kasi ano po, Ano nga? kasi di nyo man lang ba naisip yung mararamdaman ko? Alam nyo naman yung rason kaya ako umuwi rito sa Pilipinas, di ba? Sinabi ko sa inyo na gusto ko ng pakasalan si Fatima. Pero nagulat na lang ako nung nalaman ko na sa iba na pala siya ikakasal. Ikaw lang naman ang nagdesisyon na pag uwi mo rito, yayayain mo na siya magpakasal. Nakwento sa akin ni Fatima na bago ka raw umalis pa Canada noon, sinabi niya na sa'yo na wala na kayong pag-asa na magkabalikan. Ikaw lang naman tong umaasa magpasa hanggang ngayon. Tigil mo na yan kasi ikakasal na yung tao. Mag-move on ka na. Sobra naman po kayong magsalita. Alam nyo naman na nagsisi na ako sa mga nagawa ko noon kay Fatima at sa anak namin. Patunay nun yung pagsusumikap ko kaya ako nag-abroad. Dapat lang naman na magsumikap ka kasi may anak kayo ni Fatima na dapat mong suportahan at pagtapusin ang pag-aaral. Kahit para doon na lang sa bata, maging mabuting tatay ka. Kasi yung dati mong kinakasama may nakilala ng ibang lalaki. Yung trumato sa kanya ng matino. Nagmahal ng totoo at hindi nang iwan dahil lang napagod sa relasyon at naghanap ng iba. Hanggang ngayon po ba? Sinusumbat nyo pa rin sa akin yung mga kasalanan na nagawa ko noon? Eh bakit hindi? Kasalanan mo naman talaga kaya sa iba ikakasal si Fatima eh. Kung hindi ka sana nagloko noon, kayo pa rin sanang magkasama ngayon. Ay, sa totoo lang, nalulungkot ako nung nagka-boyfriend si Fatima. Pero nung nakita ko siya sa piling nung lalaking mapapangasawa niya, napanatag ako. Bilang ina na anak na ang turing sa kanya, wala akong ibang hangad kundi maging maligaya siya sa piling ng lalaking mahal niya at totoong nagmamahal sa kanya. Kahit na hindi ako yung lalaking yon? Oo, kahit na hindi pa ikaw yon. Pero anak nyo ako. Dapat ako yung kinakampihan nyo. Kinampihan naman kita. Pero hindi ako konsentidor na ina. Saka dapat mong matutunan ng leksyon ng mga kasalanang nagawa mo noong araw. Yan na yon. Paano na ako nito? Sino na lang magmamahal sa akin? Ay, tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Ngayon na ikakasal na si Fatima, baka panahon na rin para humanap ka ng panibagong babae na mamahalin. Pero siguraduhin mo lang na magpapakatino ka na at hindi mo na uulitin yung mga kasalanan na nagawa mo noon sa dati mong kinakasama. Paano ko po gagawin yun? Mahal ko pa nga si Fatima. Pero hindi ka na nga mahal ni Fatima. Isaksak mo yan sa kokote mo. Sakit naman po nun. Masakit talaga kasi loko-loko ka nung araw. Ay, oo nga pala. Imbitado ka rin sa kasal ni Fatima kasi gusto ka raw makita ng anak nyo. Kaya pumunta ka ha. Samahan mo ako doon. Ayoko, Nay. Anong ayaw mo? Di ka ba nakikinig? Gusto ko raw makita ng anak nyo. Kakasabi ko lang na kahit sa anak nyo maging mabuting tatay ka. Ay naku, kahit kailan napakapasaway mo.
Papadudot, kahit na ayaw ko at labag sa loob ko ay pinilit pa rin ako ni nanay na dumalo sa kasal ni Fatima. Masaya naman ako kasi nakita ko yung anak namin, pero mas nanaiglang talaga sa akin yung matinding inggit at panghihinayang, lalo na nung tuluyan ng ikasal sa ibang babaeng pinakamamahal ko. Akala ko sa mga nobela o pelikula lang mangyayari yung ganong bagay, pero meron din pala sa tunay na buhay. At ang masasabi ko lang ay sobrang sakit. Mabuti na lang at nakayanan ko pa rin na hindi umiyak ng mga panahong yon, at nag-congrats pa ako kay Fatima at sa asawa niya. Sa kasalukuyan ay nag-move on na rin po ako at tanggap ko na naman sa sarili ko na hindi na magiging kami ni Fatima, lalo na at kasal na siya sa iba. Kaya nga nag-decide akong bumalik sa Canada para abalahin ang sarili ko sa trabaho, nang sa ganon ay mas madali akong makalimot. May mga gabi pa rin naman na umiiyak ako at nagsisisi sa mga kamalian ko sa nakaraan. Pero alam ko na hindi ko na yon mababalikan pa, at ang tanging magagawa ko na lang sa ngayon ay ang magsikap na maging mabuting tatay sa anak namin ang dati kong kinakasama. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa programang Barangay Love Stories. Naway nakapulot ng aral ang aking kwento para sa mga kabarangay natin. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, August. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Barangay LS 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ano ba ang pwedeng gawin sa mga taong wala ng ibang ginawa kundi ang punahin ng buhay na pinili mo? Kaya mo ba silang patahimikin gamit ang mga sariling pamumuna nila? Dear Papa Dudut, kilala ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng close family ties. Naniniwala kasi tayo na ang pamilya, kasama na ang mga kamag-anak, ay dapat nagtutulungan at nagdadamayan. Susuportahan ng isa't isa sa oras ng kagipitan. Pero madalas, Papa Dudut, ay naaabuso ang magandang Filipino trait na ito ng iba nating mga kamag-anak. Akala kasi nila ay nakakatulong sila sa mga paraan nila ng pagpuna. Ang hindi nila alam ay nakakasakit na sila. Ako nga pala si Dana, Papa Dudut, 29 years old. Actually, ilang buwan na lang ay 30 na ako. Wala namang problema sa edad ko. Masaya ako dahil inabot ko pa ang ganitong edad, pero may mga taong tila hindi masaya na umabot ako sa ganito nang hindi man lang ako nakakapag-asawa. Katulad na lamang ng aking tiyahe na si Tita Rosa, 60 years old at nakakatandang kapatid ng aking nanay. Hindi ko nga alam kung bakit kahit sa ganitong taon at panahon ay issue pa rin sa kanya, ang mga babaeng tumungtong ng 30 ay single pa rin. Hindi lang naman ako ang dalagang Pilipina na nakakaranas ng matinding pamumuna mula sa mga tiyahin nila. Marami kami at mukhang hindi lang dito sa Pilipinas uso ang pakikialam ng mga tiyahin. Maging sa ibang mga bansa rin sa buong Asya. Sa tingin ko dahil ito sa baluktot nilang konsepto ng close family ties.
Papadudot, nagsimulang maging impyerno ang buhay ko nang minsang makituloy si Tita Rosa sa amin ni Mama. Lahat ng pwedeng punahin nito ay napansin na niya sa akin. Parang wala akong naging tamang desisyon sa buhay mula nang nagpakita siya sa amin ng mama ko. Aba, ikaw na ba talaga yan, Dana? Opo, tita. Ako to. Oy, tingnan mo nga naman talaga ang panahon. Sobrang bilis eh. Parang kailan lang ipalakad-lakad ka dyan sa labas ng bahay ninyo nang ubot-hubad. Tapos ngayon, aba, isa ka ng nurse. Tita Rosa, hindi. Hindi po ako nurse. Ano bang hindi ka nurse? Hindi ba yan yung kursong kinuha mo? Yun nga po. Oh, ano nangyari? Hindi ka ba nakapagtapos? Nagpalit ka ba ng kurso mo? Parehong hindi po, tita. Ano? Nakapagtapos naman po ako ng nursing. Pero bumagsak ka sa board exam. Grabe, tita. Bagsak agad. Hindi naman po. Hindi po ako nag-take ng board exam. Kinabahan ka, no? Alam mo, Iha, normal lang yan. Lalo na kapag sa lahi natin na hindi naman masyadong binayayaan ng talino. Pero magdasal ka lang. Magnobena ka. Makakapasa ka. May awa ang langit sa mga kapos sa utak na katulad mo. Tita, wala po akong balak mag-board exam dahil hindi naman po ako interesadong maging nurse. Bakit naman hindi ka interesadong maging nurse? Pangarap yan ang lahat ng nasa pamilya natin. Ako, ang nanay mo. Lahat kami nangarap niyan pero dahil wala nga kaming pang-aral, hindi namin nagawa. Tapos ikaw, pinalad na makapagtapos sa nursing, pinabayaan mo lang? Magtatampo sa'yo ang biyaya, Dana. Di ko naman po kasi pinangarap maging nurse. Kayo lang naman po ni Mama ang namilit sa akin na kunin yun. Dahil yun ang praktikal. Mas mabilis ang pera. Mas mabilis kang makakatulong sa nanay mo, lalo na kapag nasa ibang bansa ka na. Tingnan mo nga yung ibang pinsan mo. Nurse dun sa Canada at saka sa UK. Nakapagpatayo na sila ng bahay at maliit na negosyo. Di good for them. Pero hindi ako mapipilit maging isang nurse. Dahil hindi naman po yun ang passion ko. Passion? Bakit? Mapapakain ka ba ng passion na yan? Pero magiging masaya po ako. Sus! Walang masaya kapag kumakalam na ang sikmura mo, Ineng. Okay naman po at sapat ang kinikita ko, tita. Huwag po kayong mag-alala. Ano ba yung trabaho mo? Writer po. Freelance writer. Writer? Freelance? Ibig sabihin po, hindi po ako nakatali sa mga kumpanya. Kaya malaya ako sa oras ko at proyektong ginagawa ko. May benefits ba dyan? Syempre, ako na po ang nagbabayad nun ng personal. Sa pagkakasabi mo pa lang, alam ko nang mababa ang sahod mo dyan. Hindi man po kasing taas siguro ng gusto nyo, pero sapat na ang sahod ko at masaya ako sa ginagawa ko. Alam nyo naman, bata pa lang ako Mahilig na akong magbasa at magsulat, 'di ba? Hindi ko naman alam na seseryosohin mo yung pagsusulat nun. Sa totoo lang hindi naman ganun kaganda ang mga sinusulat mo noon, Dana. Magpakatotoo na tayo, ha? Subukan niyo pong basahin yung nagawa ko. Magbabago po yung tingin ninyo. Pero hindi magbabago ang tingin ko na sobrang baba ng kitaan dyan sa pagiging writer mo. Hindi rin magbabago ang isip ko na dapat pinagpatuloy mo ang natapos mong kursong nursing. Sana man lang, naawa ka sa nanay mo na mag-isa kang ginapang para mapaaral ka niya sa kursong yan. Suportado niya naman po ako sa napili kong trabaho. Sa ngayon, pero ramdam ko na masama ang loob niya na hindi mo itinuloy ang nursing. Naku, kung ginamit mo lang yung utak mo, di sana ngayon andong ka na sa ibang bansa at nagpapadala ka na ng pera at balikbayan box dito sa atin. Sa totoo lang ay nasaktan ako noon sa mga sinabi ni Tita Rosa sa akin. Alam ko namang may pagkamatalas ang dila niya. Hindi nga sila madalas nagkakasundo ni nanay dahil doon. Hindi ko lang inaakala na masusugatan at masasampulan ako ng dilang yon ng tita ko. Sobrang talas nga. Akala ko yun ang huling beses na makakarinig ako ng panghusga mula sa kanya. Pero habang tumatagal ang pag-i-stay niya sa bahay ay mas marami siyang napupuna sa akin, Papa Dudut.
at sa mga naging desisyon ko sa buhay. Sinusubukan ko namang maging kalmado at marespeto bilang yun naman ang tinuro sa akin ng aking nanay, pero sobra na kasi, Papa Dudut. Nabalitaan mo na ba? Ano po yun, tita? Yung pinsan mong si Lilet ikakasal na. Opo, kahapon ko lang po nabalitaan. Oh, mas bata pa yun sa'yo. Pero tingnan mo nga naman at naunahan ka pa. Ilang taong ka na nga ulit? 27? 29 po. Actually, magte-30 na po ako ngayong taon. Magte-30 ka na? Opo. At wala ka pang asawa? Yup. Wala rin pong boyfriend kung yun ang isusunod yung itatanong at mas lalong walang anak. Ay bakit? Ano pong bakit? Bakit ka umabot sa edad na yan pero wala ka pa ring asawa? Kasi po, desisyon kong maging single. Kasi po, di ba, hindi pa ako readyng magpamilya. Masyado nang late, iha! Hindi naman po ako nagmamadali. Sa ngayon, na-enjoy ko naman po ang buhay single ko. Alam mo, mag-ayos-ayos ka kasi at huwag kang lagi rito sa bahay para makahanap ka ng aasawahin mo. Mula nung dumating ako rito, hindi pa kita nakikita nagsuklay man lang ah. Wala naman po akong pupuntahan sa labas kaya bakit ako mag-aayos? Di ba nababahala ang nanay mo na dalaga ka pa rin? Aba, mabilis tumakbo ang oras. Mamaya niyan nag-aalaga ka na ng mga pusa o kaya nagwawali sa bakuran tuwing alas 5 ng umaga. Kung ganun man po ang abutin ko, wala naman pong problema. Di naman po nabawasan ang pagkatao at pagkababae ko kung hindi ako makahanap ng magiging asawa. Malungkot ang mag-isa. Sino na lang ang makakasama mo kapag nirarayuma ka na? Sino na lang ang susustento sa'yo kapag matanda ka na? Kaya ko naman pong gawin yun sa sarili ko kahit wala akong maging asawa o maging mga anak. Ayokong iasa ang araw-araw ko sa bulsa ng magiging asawa ko at ng mga anak ko. Sus! Iba pa rin ang may asawa at may anak. Ibang saya ang naidudulot nun. Tingnan mo mga pinsan mo may mga pamilya na. O di hamak na mas bata sa'yo pero nakita mo naman ang sasaya nilang lahat. Di good for them po at doon nila nahanap ang kasiyahan nila. Sa akin po, di ko dyan nakikita ang magiging kasiyahan ko. Kaya hayaan nyo na po ako. Naku Dana, hindi kita tatantanan hanggat hindi pumapasok dyan sa utak mo na kailangan mo ng mag-asawa. Bahala po kayo, tita. Pero hindi magbabago ang desisyon ko. Hindi ako mababahala kahit sabihin pang magme-menopause na ako at wala pa rin akong nahahanap na karelasyon. Man, huwag kang magsalita ng ganyan at baka marinig ka ng Diyos at parusahan ka. Jesus, tinamay pa ang Diyos. Ano sabi mo? Sabi ko po tara na sa kusina at mukhang ready na po yung paksiw na niluluto ni Mama. Sobrang gigil na ako noon kay Tita Rosa, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin siya magawang bastusin kahit papaano naman ay naturuan ako ng aking ina na huwag maging bastos. Pero hanggang saan ako magpipigil at magkakaroon ng pasensya. Hindi ko nga alam kung saan nakakakuha ng lakas ng loob si tita para tanungin ang mga ganong kasensitibong bagay sa akin. Habang kumakain pa nga kami ay panayang sumbong nito kay mama tungkol sa pinag-usapan naming dalawa, Papa Dudut. Panay ang kumbinsi nito na hanapan na raw nila ako ng lalaking mapapangasawa ko at dapat daw yung may stable na trabaho dahil wala raw ako noon. Kawawa naman daw ako kung pareho kong freelancer ang mapapangasawa ko. Nagtitinginan lang kami ni mama noon at nagkakaintindihan na lang kaming dalawa sa pamamagitan ng mga titigan. Kung sana ay parehas lang si mama at si tita ay wala siguro akong magiging problema. Pero hindi Bakit nga ba ganon ang tita ko? Parang kulang siya sa pagmamahal. Parang naging impyerno ang buhay ko habang kasama si Tita Rosa sa bahay, Papa Dudut. Lahat ay nakikialam siya. Pati nga mga pinopost ko sa Facebook, friend ko kasi siya sa Facebook. At kapag may nakikita itong pinost ko na hindi niya naiintindihan o pakiramdam niya ay masama, ay sinasaway niya ako kaagad. Pati yung mga memes na pangkatuwaan lang ay masyado niyang sineseryoso.
At binalaan pa ako nito na mapupunta raw ako kay Satanas kapag hindi ko tinigil ang mga post na yon. Kaya naman hinide o tinago ko na lamang sa kanya lahat ng pinopost ko para manahimik na siya. Pero hindi pa rin pala ako nito titigilan. Isang araw ay may napansin na naman ako sa kanya. Seryosong seryoso siya at syempre tulad ng dati, meron na naman siyang gustong sabihin sa akin. Oh, saan kabaret ba ang punta mo? Po? Parang makikitable ka sa beer house sa damit mo na yan ah. Mainit ho kasi sa labas, kaya… Kaya kung magsuot ka, halos labas na yung kaluluwa mo. Tingnan mo nga yung dibdib mo, halos lumuwa na. Ay, ganyan ho talaga ang design niyan, tita. Pa-cleavage ang tawag dyan. Pa-cleavage. Naku, takpan mo nga yan. Kapag may nakakita sa'yo na hayok sa laman, baka kung ano pang gawin sa'yo. Tsaka ano ba yung damit na yan? Hindi ko maintindihan kung bakit parang kinulang yata sa tela. Sadya po talagang ganyan yan. Sadya? Kung kabaging ka, kailangan ba magpakita ng pusod, ha? Napakadumi na ng hangin sa paligid, paniguradong papasukan ang dumi ang pusod mo. Sige ka, gusto mong mamaho at ma-impeksyon yan. Ang tagal ko na pong nagsusuot ng ganito, malinis pa rin naman po ang pusod ko. Wala pa ring impeksyon. Oo nga, mukhang matagal ka na nga nagsusuot ng ganyan. Nakita kong pinost mo nakapanty at bra ka lang sa beach eh. Mas maganda ho atang sabihing bikini kaysa panty at bra, tita. Saka beach naman po yun ganun naman po talaga ang sinusuot doon. Hindi magandang tingnan na ipakita mo sa mga hindi mo kakilala ang katawan mo. Kailangan ikaw at ang magiging asawa mo lang ang makakakita niyan. Tapos ipopost mo sa Facebook? Hoy, nakakahiya yun! Pansin ko nga po na nahiya kayo sa ginawa ko. Nag-comment pa kayo ng picture ni Satanas dun Para mapaalalahanan na mali ang ginagawa mo. Buti nga sana kung sobrang flat yung tiyan mo Tingnan mo nga ang katawan mo para kang buntis. Oy, teka, buntis ka ba? Di lang ho ako natunawan kaya medyo malaki yung tiyan ko. Mula nung dumating ako dito, pansin kong mataba ka talaga. Hindi lang yan dahil sa hindi ka natunawan. Dahan-dahan kasi sa mga kinakain mo. Huwag kain ng kain para mapanatiling balingkinitan ng katawan. Tingnan mo ako. Maayos pa ang katawan ko. Parang dalaga pa rin kung tutusin kumpara sa'yo. Oo nga po. Ang ganda ng katawan nyo Kaya nga mag-diet ka na. Dapat dito sa bahay, puro gulay at iiwas ka sa karne. Magpalit ka na nga ang damit doon. Hindi na babagay sa tiyan mo yung damit mo. Nagmumukha kang tambay na lalaki dyan sa kanto na nagtataas ng damit kapag naiinitan ng pusod. Sobrang bad trip ko noon, Papa Dudut. Sinira niya ang confidence ko. Dati wala akong pakialam sa itsura ko at sa katawan ko. Kahit na anong damit basta mafe-feel kong bagay at gusto ko ay isusuot ko. Pero dahil sa ginawang pamumuna ni Tita Rosa ay nagpalit nga ako ng oras na yon. Nagpalit ako ng pambahay at hindi na tinuloy ang lakad ko ng araw na yon. Sira na ang mood ko kaya naman nag-Facebook na lamang ako at nag-post ng kung ano-anong mga parinig kay Tita na may hashtag pang #bodyshamer. #pakialamerang frag. Pinagdarasal ko na lamang na sana na dumating na ang araw na aalis na ito ng bahay namin para makabalik na kami sa dati naming buhay ni Mama. Dana, kanina ko pa napapansin, hindi mo ako kinikibo Masama lang po ang pakiramdam ko. Kaya pala konti lang ang kinain mo kaninang tanghali. Sabi niyo kasi di ba mag-diet ako kasi ang taba-taba ako na. Ay mabuti naman at naalala mo pa yon. Maganda yan. Ipagpatuloy mo. Para sa'yo rin yan. Salamat po. Dana, Ano po yun? wala ka ba talagang balak mag-asawa? Ha? Napag-usapan na po natin yan, tita. Oo nga. Pero baka kasi magbago pa ang isip mo. May irereto kasi ako sa'yo. Sino naman po yan? Anak ng kumari ko sa probinsya. Seaman. Ako, maraming pera. Dahil maraming pera kaya niyo ako irereto sa kanya? Oo, parang ganun na nga. Kasi nga hindi ba? Hindi naman ganun kaganda yung trabaho mo. Kaya mas maganda yung mapapangasawa mo, mapera. Yung hindi ka magugutom. Talaga po ba?
O eto nga, kausap ko na yung kumare ko. Ang sabi niya, darating sa susunod na buwan yung anak niya. Ilang buwan din daw itong magpapahinga. Kaya nga ang sabi ko, magandang bakilala mo na. Sinend ko yung picture mo eh. Ano pong picture? Naghanap na lang ako dyan sa Facebook. Yung nakablusa ka na pula at nakapantalon. Yun lang kasi yung pinakamaayos mong picture na payat ka pa. Tsaka mukhang marangal tingnan. College pa po ako nun, tita. Sobrang tagal na nun. Ay, hayaan mo na. Basta mag-diet ka na lang ulit at mag-makeup para mabawi mo yung dati mong itsura. Grabe. Oh, mukhang ayaw mo makilala tong sinasabi ko sa'yo ah. Obvious po ba? Huwag ka na masyadong pihikan, Dana. Tumatakbo ang oras. Tandaan mo, tumatanda ka na. Ang matres mo, baka agiwin na yan at hindi na mapakinabangan pa. Tita, pati matres ko pinakikialaman nyo na po talaga? Concern lang naman ako sa'yo, Iha. Magte-30 ka na. Mahihirapan ka na makabuo kapag umabot ka sa ganyang edad. Alam mo yan. Kung sabihin ko po sa inyo na hindi naman ako interesadong magkaanak. Anong sabi mo? Sa totoo lang, wala naman akong balak magkaanak eh. Ayoko. Ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na gustuhin na magkaroon ng anak. Alam ba ng nanay mo ito? Kasalanan niyang gusto mo. Mali na hindi mo gustuhin na magkaroon ng anak. Hindi ka mabubuo bilang isang babae kung hindi ka magiging isang ina. Diyan naman po kayo nagkakamali, tita. Dahil buo na ako bilang isang babae kahit wala akong maging anak dahil masaya ako. Sinasabi mo lang yan ngayon pero balang araw kapag nagkaedad ka na at wala kang naging anak, pagsisisihan mo yon dahil wala kang kasamang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko at hindi ko yon iaasa sa iba. Alam kong medyo nag-init na ako noon sa naging usapan namin. Sobra na kasi. Alam kong ramdam ni Tita Rosa ang tensyon sa pagitan namin kaya hindi na rin ito nagsalita pa. Pumanik na lamang ako sa aking kwarto para makaiwas na sa kanya. Doon ako nagpalipas ng magdamag. Kahit nga nasa kwarto ako ay rinig ko si Tita Rosa na pinapagalitan ang aking nanay. Bakit daw parang mali ang paraan ng pagpapalaki nito sa akin? Bakit daw ganun ako mag-isip? Napapailing na lamang ako habang nakikinig, Papa Dudut. Mabuti na lang talaga at hindi naging katulad ni Mama si Tita Rosa. Kaya thankful ako siya ang aking naging ina dahil suportado nito kung saan ako magiging masaya. Bigla ko tuloy naisip mga anak ni Tita Rosa ko. Nakakaawa naman sila. Kinabukasan ay kinausap ako ni Mama tungkol sa naging usapan nila ni Tita Rosa. Saktong wala si Tita Rosa noon dahil nagpunta ito sa simbahan. Nasa sala kami noon ni Mama. Nakatingin ako sa kanya at alam ko namang walang panghusga sa itsura niya. Kaya alam kong malaya kong masasabi kung ano man yung nararamdaman ko. Yun ang isang bagay na sobrang thankful ako noon na meron kami ni Mama. Yung pagkakaroon ng koneksyon at maayos na komunikasyon. Siguro naman alam mo na kung bakit tayo magkaharap ngayon. Alam na alam. Nagkausap kami ng Tita Rosa mo kagabi. Rinig ko nga kagabi. Parang naka-megaphone siya sa sobrang lakas ng boses. Alam mo naman ang tita mo kapag may gustong puntuhin. Bakit ba siya ganun, Mama? Bakit ganung ano? Sobrang mapanghusga. Parang wala na akong ginawang tama sa paningin niya. At ang malala pa, ginudge pa niya ang pagpapalaki mo sa akin. Ikaw, ginajudge mo ba kung paano kita pinalaki? Siyempre hindi. Masaya nga ako na ganitong paraan mo ako pinalaki. Malawak ang pag-iisip at di nang huhusga. Kaya nga nagtataka ako kay Tita Rosa kung bakit ganyan siya mag-isip Magkapatid naman kayo. Sobra kayong magkaiba, Ma. Yung pagiging bukas ng isipan ko ay napag-aralan ko marahil nang malayo ako sa lolo at lola mo para mag-aral dito sa Manila. At si Ate Rosa ay naiwan sa amin. Kaya nakulong lang doon ang mundo niya. At syempre, alam mo naman kung gaano ka-conservative ang lolo at lola mo. Pero sana wag naman siyang maging mapanghusga. Sobrang nakapanlilit na sa pakiramdam yung ginagawa niya Nakausap ko na siya tungkol dyan. Sabi ko maghinay-hinay lang din sa pagsasalita sa'yo. Ano pong sabi niya?
Ayun, nagalit. Bakit ko raw hahayaan na maging ganyan ka? Maging ganito na ano? Na masyadong liberated. Di raw maganda. Sa paningin niyo ba hindi maganda? Sabi ko nga sa'yo, dati pa, ang mga desisyon mo ay base sa kung saan ka komportable at magiging masaya. Basta't wala kang natatapakang iba. At wala naman po akong natatapakang ibang tao. Kaya nga, ituloy mo lang. Paano si Tita Rosa? Mahalaga ba ang sasabihin niya? Di po. O bakit ka magpapaapekto sa kanya? Pero kung pababayaan ko lang siya na gawin at sabihin ng mga ganung bagay sa akin at sa ibang tao, paano po siya matututo na mali ang ginagawa niya? Alam ko na kung paano. Paano po? Nakangiti noon si Mama habang sinasabi sa akin ang gagawin oras na simulang muli ni Tita Rosa ang pamumuna sa akin. Maganda ang plano niya at mukhang dito matututo si Tita Rosa na manahimik na. Hinintay lang namin ang kanyang pagbabalik mula sa pagsisimba at hinintay namin na siya ang magsimulang manghusga bago namin isakatuparan ang aming plano ni Mama Papadudut. May naghihintay sa'yo sa labas. Yung pinadeliver ko pong pagkain niyan, tita. Nagpa-deliver ka na naman? Bakit naman po hindi? Bakit kasi hindi ka mag-aral magluto? Kababae mong tao, hindi ka marunong magluto. Ang mga babae, ginawa para magsilbi sa kusina. Speaking of babae, tita. Kumusta naman po kayo ni Tito at nung babae niya? Paano mo? Naku, ayos lang naman yung tita. Siguro ganun talaga. Naghanap si Tito ng mas bata. Kayo naman kaya nyo na yung sarili nyo. Tignan nyo nga po yung varicose veins nyo, lantad na. Abada na ha? Ay, oo nga pala tita, bigla akong naalala. Yung bunso nyo po, hindi nakapagtapos dahil balita ko ay nabuntis daw ng kaklase niya. Totoo ba yun? Hindi niya kaklase yung nakabuntis sa kanya. Aba, sino po? Yung kapitbahay namin. Oo nga, yun pala. Yun yung nakita kong pinost niya sa Facebook. Mukhang mas matanda pa yun sa inyo ah. Mas matanda lang ng buwan sa akin. Sayang po, no? Kung di siya nabuntis ng maaga, di sana may nurse na kayo ngayon. Sayang naman. Ibabalik pa naman siya sa pag-aaral niya kapag nakapanganak na. Makabalik pa kaya? Sabi niyo nga sa akin dati, di ba? Kapag nanay ka na, dapat sa bahay ka na lang at maglinis at mag-alaga ng mga anak mo. So paano po yun, tita? Bahala sila sa buhay nila. Buhay nila yun Ayaw ko makialam. Sana all po, di pinakikialaman, no? Bakit ba bigla-bigla ka naglalabas dyan ng mga issue tungkol sa akin? Bakit bigla-bigla na lang pinakikialaman mo ang buhay ko? Naku, masama po ba yun, tita? Kala ko kasi ayos lang na makialam sa nangyayari sa buhay ng tao Mali po ba yun? Mali yun! Ano bang klaseng pagpapalaking ginawa ng nanay mo sa'yo? Mali ang makialam sa buhay ng iba, lalo na kung hindi mo alam kung anong totoong nangyayari sa kanila. Dapat po ba mag-focus na lang sa sarili kesa makisawsaw sa buhay ng iba? Abay, oo naman! Lalo na kung doon naman sila masaya po, no? At di ka naman naaapektuhan sa desisyon nila. Tama! So tita, mula ngayon hindi niyo na ako pakikialaman sa buhay ko? Kung piliin ko mang di mag-asawa at magkaanak? Kahit yung bilbil ko umabot na sa bunbunan? Hahayaan niyo na po ba akong maging masaya sa pagiging freelance writer ko? Oo na, tama ka na. Naku, ang sarap pakinggan sa tenga, tita. Isa pa nga! Oo na! Pambihira ka. O siya, kumain na tayo, tita. Umorder ako ng crispy pata kasi ito yung paborito mo, sabi ni Mama. Tara na! Sa ganoong paraan kami natapos ng aking tita Papadudut. After noon ay hindi na siya nakialam pa sa mga desisyon ko sa buhay. Alam kong hindi pa rin ito sang-ayon sa mga desisyon ko, pero natuto na siyang itikom ang kanyang bibig at suportahan na lamang ako sa mga gusto ko. Ganon na rin ang ginawa nito para sa kanyang pamilya. Hindi na ito nagkokontrol sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Mula noon ay naging maayos na kami hanggang sa makauwi na nga siya sa kanila Papadudut.
Natutuwa ako na kahit sa sandaling nakasama namin siya sa bahay ay may naiambag kami sa ikakabuti niya. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Ako ang inyong forever ka, Barangay Dana. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.